Pinarangalan ng mga miyembro ng Marines na nasugatan na matapos makaengkwentro ang mga miyembro ng Abu Sayyaf sa Patikul, Sulu nitong Sabado. Sa kabila na natamo nilang mga sugat at pagkasuwi ng 7 nilang kasamahan, handa silang bumalik sa serbisyo. May news to go si Cedric Castillo. Sugatan man dahil sa mga tama ng bala, hindi raw matitinag ang katapangan ng Marines matapos ang engkwentro sa bandidong Abu Sayyaf Group nitong Sabado sa Heroes Ward ng Camp Navarro General Hospital sa Zamboanga City. Nagpapagaling ngayon ang 4 sa 9 na sugatang Marines. Matapos parangalan, nagpahayag daw ng kahandaang bumalik sa Sulu ang mga sundalo. Yan ang natin, trabaho. Lalo na yung Marines, walang inaatrasan talaga yung Marines natin. Kilala talaga yan silang mga warrior. Stable na rin ang kondisyon ng 4 pang Marines na nasa trauma center sa Sulu. Pero dinala ang isa sa pribadong ospital sa Zamboanga City dahil nasa kritikal na kondisyon ito. May tama dito sa ulo. Medyo marami siyang mga life support. Naka-half mast ngayon ang mga watawat sa Western Mindanao Command bilang pagpupugay sa 7 Marines na nasawi sa engkwentro. 7 rin ang nalagas mula sa hanay ng Abu Sayyaf, kabilang ang nakilalang 2 sub-commander daw ng grupo. Test mission daw ang isinagawang ronda ng Marines sa Barangay Tusag sa Patikul ng Mapa-Engkwentro bilang reconnaissance sa rescue operations na ikinakasa para sa kidnap victims ng Abu Sayyaf. Bahagi rin daw ng specialized training ng Marines ang pag-iikot na yon. Hindi raw sinasadyang nakasalubong ng Marines ang hindi bababa sa 50 bandido. Cedric Castillo, GMA News.